nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na namang episode na Usapsyon dito sa Nocturnal Sage, a guide for those left in the dark. Ako nga pala ulit si Jeremy, ang inyong class president, Kuya Ed, aka. So, welcome sa panibagong episode. Today, pag-usapan natin yung reasons kung bakit nananatiling single ang iba hanggang sa katandaan. Gusto kong sabihin yung mga ganitong bagay, hindi para manghinayang kayo kung bakit hanggang ngayon single pa rin, kundi makita ninyo yung strength nyo. Okay? Kung ikaw ay single at ito yung sitwasyon mo, makinig ka na maigi kasi pampalubag loob yung ibibigay ko. Kasi sa ating kultura, no, bilang mga Pinoy, mahalaga na you find the one, you find yung person na mapapangasawa mo, makakasama habang buhay. Pero hindi natin pinapansin yung ibang mga taong kontento naman at saka mas lumalago, mas nagiging the best version of themselves kapag mag-isa lang sila. Kaya valid din yun. Kaya ko to, sinimulan ganitong usapin. Kaya mag-explore tayo ng mga ilang rason kung bakit nananatiling single o piniling maging single ng iba habang buhay. So, reason number 1, hindi sila willing na i-compromise yung sarili nila. Kasi kapag meron ka ng partner, kahit bago pa man kayo nag-asawa, may mga moments na iba mo mga ambisyon, sinuko mo na para lang ma-satisfy yung partner mo. Which, to some, hindi pa pwede yan. Kasi mahalaga yung isang bagay na naging parte ng kanilang pagkatao. Tapos, isusuko nila yun para lang maging happy yung isa. Kapag hinihila ka pababa ng partner mo, malamang sa malamang, kapag nag-tie the knot na kayo, hindi gagawin niya at panghabang buhay na yon. When you sign that contract, when you say, I do, ang ginagawa mo dyan, ilukmok mo lang yung sarili mo sa panghabang buhay na pagkukunwari. So that's the first important reason. Not willing to compromise one's authenticity. Second reason kung bakit nananatiling single ang iba ay ito. Mas kailangan nila ng espasyo, space para mag-isip, para lumika. Follow up ito sa first reason. Kasi kasi minsan marami kang kasama, pero na-lonely ka pa rin, nalulumbay. Kasi hindi totoo yung samahan nyo. Kailangan mong i-put yung, yung best foot forward mo. Hindi yung real foot. Paano kung yung totoong foot yung gusto mong ipakita, hindi yung best? Sa modernong panahon ngayon, hindi uso yung pagpapakatotoo. Kaya, mas maganda na lang siguro, wala ka na lang audience. Mamili ka na lang ng private space kung saan ikaw na lang yung magiging audience ng sarili mong flaws, ng sarili mong, as in, hindi mo kailangan mag-perform. Kasi kapag meron ka ng kasama, para lang tumagal yung relationship, nagiging performative na rin Especially kapag nangyari ang cheating. Kapag may isa ng two-time, nag-sorry, para lang ma-preserve yung relationship pag kukunwaring natapos na, pero hindi naman pala totoo. It's ongoing, yung affair, no? At pansinin nyo, yung siguro may mga conversation na kayo ng mga kaibigan nyo, way na may mga ganong klaseng family. Bihirap, di pa ako nakaano ng family na yung talagang naging loyal yung isa sa isa pang partner. Parang uso yata yan ngayon nawawala na yung essence ng marriage kasi bukod sa naging talamak, parang natotolerate na rin ng ating lipunan. Kaya, bakit pa ipipilit mo yung monogamous relationship kung ang gusto mo, iba't ibang party, kung hindi ka naman willing to commit, di ba? Yun na pala yung huling punto ko. Ayaw na mag-commit sa isang tao lang. Kapag gusto mo kasi, available ka para sa iba't ibang tao at
gusto mo evenly distributed yung attention, yung pagmamahal, hindi yung sa isang tao mo lang ibubuhos, then marriage is not for you. Kaya yung iba, like myself, di pa talaga handa na mag-asawa. In-enjoy na lang yung company, sariling company. Kasi, tingnan mo, marami na akong mga pagkakamali sa buhay. Pero at the end of the day, kahit ako yung may kasalanan, sino naman yung tumutulong sa akin? Di ba sarili ko lang din naman? Ako naman din yung magiging yung mananagot sa aking kapakanan eh. Kahit kasalanan ng iba yung nangyari sa akin. I only have myself to take care of. At yung iba, may sarili din silang mga alalahanin, prioridad. Kaya mas maigi para sa iba na manatiling single na. Kaya kung ikaw ay pinipressure ng iba na, uy, kailan ka na mag-aasawa, di mo kailangan magpadala. Buhay mo yan eh. Di naman nila buhay yun. Opinion lang nila. At ano ba mas importante? Yung opinion nila o yung pagtingin mo sa sarili mo? Kasi yung mga opinion yan, lilipas din yan. Baka sa ngayon, pinupush ka mag-asawa. Pero after 10 years, marirealize nila, ay buti hindi ka nag-asawa. Kasi at least available ka pa rin. Wala kang commitment na ng ganun. Kasi pag marriage talaga, that's probably why it's called settling down. Settling down kasi binababa mo na yung ambition mo, yung mga prioritize mo as youth, wala na yun. Sasantabi mo na para lang sa isang relasyong hindi mo naman magagaranti na tatagal. At after how many years kasi, yung romantic feeling, excitement, pumabawi yan. At kapag pumawi, naglaho yung ganong feeling, yung honeymoon phase, I mean. Hindi, magiging obligasyon lang din naman yung marriage. So, bakit ka pa magtatay the knot, di ba? So, ako lang to Kayo, ano ba perspektibo nyo tungkol sa pag-aasawa, sa pagiging single? I-comment nyo lang dyan sa baba. Kung nakatulong yung mga sinabi ko sa iba, i-like nyo lang, at saka i-share dun sa mga kaibigan nyo na sa tingin nyo makikinabang dito. Hindi naman din ako perfecto, hindi ko naman din alam lahat. Pero ito yung alam ko tungkol sa pagiging single. Isa tong bagay na hindi mo dapat ikahiya at pwede ito maging kalakasan. It's just that sa ating culture kasi, as Pinoys, mahalaga kasi yung companionship. Masyadong pinapahalaga na hindi naman nakikita na hindi rin perfecto yung ganong klaseng companionship. Meron ka talaga isusuko. At kung hindi ka handang isuko yun, yung mga nabanggit ko, hindi para sa iyo yung marriage. Kaya huwag mo na ipilit yun. Huwag mo nang pilitin. Okay, so hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Lumakad na, dahan-dahan papalabas ng silid. Alisin mo na ang kadenang pumipigil sa'yo. Ayos lang yan, kahit di na maibalik sa dati. Dahil wala ka na.